Magandang araw sa inyong lahat. Narito ang pinakamalalim at napapanahong update tungkol sa mga kasalukuyang weather system na nakakaapekto sa ating bansa, pati na rin ang inaasahang kondisyon ng panahon sa iba't ibang rehiyon. Ang dating tropical depression na naging bagyong Ada ay kasalukuyang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility at inuri na bilang isang low pressure area. Batay sa data mula sa satellite monitoring, bahagya na itong lumakas at nagkaroon ng karagdagang pag-unlad sa nakalipas na ilang oras. Sa kasalukuyan, ang sistemang ito ay bahagyang lumalapit sa silangang bahagi ng Mindanao at maaari na itong magdulot ng malawakang epekto sa mga lugar na malapit dito. Hinihikayat ang lahat ng ating mga kababayan lalo na sa mga lugar na maaaring maapektuhan na maging alerto at handa sa lahat ng posibleng pangyayari. Ang LPA na ito ay maaaring magdala ng matitinding pag-ulan na maaaring magresulta sa pagbaha lalo na sa mga mabababang lugar, pati na rin ang pagguho ng lupa sa mga rehiyong may mataas na dalesdes at mabundok na bahagi. Bukod pa rito, sa mga susunod na araw, ang shear line na nauugnay sa sistemang ito ay maaari ring makaapekto sa silangang bahagi ng Mindanao at ilang bahagi ng Visayas, na posibleng magdala pa rin ng malalakas na pag-ulan. Kaya naman hinihiling na patuloy na manatiling updated dating tropical depression sa labas ng PAR. Sa kabilang dako, ang isa pang tropical depression na dating matatagpuan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay tuluyan ng humina at nawalan ng lakas ng hangin na kailangan para manatiling isang organisadong weather system. Sa kasalukuyan, ganap na itong naging isang low pressure area at matatagpuan pa rin sa labas ng ating PAR. Ayon sa mga ulat, bahagi na lamang nitong maaaring maabot ang hangganan ng ating PAR bago tuluyang maluso at mawala bilang isang nakikitang weather system. Dahil dito, hindi na inaasahang magdudulot ito ng malaking epekto sa mga kondisyon ng panahon sa ating bansa. Bukod sa dalawang nabanggit na weather system, patuloy pa rin ang pag-iral ng hanging amihan na siyang nangingibabaw na hangin sa buong bansa sa kasalukuyang panahon. Ang sistemang ito ay nagdudulot ng malamig na temperatura sa lahat ng rehiyon, lalo na sa pagsapit ng gabi at madaling araw kung saan mas nararanasan ng mga mamamayan ang biglaang pagbaba ng temperatura. Inaasahang panahon sa Luzon. Dahil sa epekto ng hanging amihan, ang silangang bahagi ng Luzon ay patuloy na makakaranas ng bahagyang maulap na kalangitan. Kabilang dito ang mga lugar tulad ng Batanes, Babuyan Group of Islands, buong Cagayan Valley Region kabilang ang Isabela, at ang lalawigan ng Aurora. Sa mga nasabing rehiyon, inaasahang may mababang tsansa ng pag-ulan, ngunit mananatili pa rin ang bahagyang lamig ng hangin. Samantala, sa mga natitirang bahagi ng Luzon kabilang ang Metro Manila, Cavite, Lawag, Baguio, Tagaytay, at ang mga kalapit na lalawigan, inaasahang magkakaroon ng maaliwalas na panahon ngayong araw. Ang tsansa ng pag-ulan ay napakababa, ngunit sa pagsapit ng gabi at madaling araw, mas lalakas pa ang epekto ng hanging amihan na magdudulot ng mas matinding lamig sa mga lugar na ito. Sa mga susunod na araw, inaasahang magpapatuloy pa rin ang improving weather sa mga nasabing rehiyon, ngunit mananatili pa rin ang malamig na kondisyon ng hangin. Inaasahang panahon sa Palawan at Visayas. Para naman sa Palawan at buong rehiyon ng Visayas, mababa rin ang tsansa ng pag-ulan ngayong araw. Sa halos lahat ng bahagi ng mga rehiyong ito, inaasahang magkakaroon ng improving weather na magbibigay daan sa maaliwalas na kondisyon ng panahon. Gayunpaman, dahil sa patuloy na pag-iral ng hanging amihan, buong bansa pa rin ang makakaranas ng malamig na hangin, kabilang na ang mga lugar sa Palawan at Visayas. Inaasahang panahon sa Mindanao. Sa Mindanao, ang bahagyang paglapit ng LPA sa silangang bahagi ng rehiyon ay maaaring magdulot ng bahagyang pagbabago sa kondisyon ng panahon. Ang mga lugar tulad ng Caraga Region at Davao Region ay makakaranas ng maulap na kalangitan na sinasamahan ng paminsan-minsang katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan. Sa mga nasabing rehiyon, mahalagang manatiling alerto dahil sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, sa mga natitirang bahagi ng Mindanao tulad ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Soxargen, at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, inaasahang magkakaroon pa rin ng improving weather na may mababang tsansa ng pag-ulan. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang pagkakaroon ng matataas na alon sa karagatan ng Pilipinas, lalo na sa silangang bahagi ng bansa. Dahil dito, mayroong aktibong gale warning na nakataas sa mga sumusunod na baybayin: Camarines Norte, Northern Coast of Camarines Sur, Eastern Coast of Catanduanes, Eastern Coast of Albay, Eastern Coast of Sorsogon, Northern Coast of Northern Samar, Eastern Coast of Eastern Samar,
Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur. Sa mga nasabing seaboard, inaasahang tataas ng 2.8 hanggang 5 metro ang taas ng mga alon sa karagatan. Ang ganitong kondisyon ay lubhang mapanganib lalo na para sa mga maliliit na sasakyang pandagat tulad ng bangkes at mga maliit na barkong pangisda. Samantala, sa mga natitirang bahagi ng baybayin ng Pilipinas, inaasahang makakaranas ng moderate to rough sea condition na may taas na alon na nasa 1.2 hanggang 2.8 metro. Hinihikayat ang lahat ng mga mangingisda at mga taong umaasa sa karagatan na mag-ingat at sundin ang mga babala ng awtoridad. Iwasan ang paglalayag sa mga lugar na may aktibong babala upang maiwasan ang anumang posibleng aksidente o sakuna. Ang mga kondisyon ng panahon ay maaaring magbago sa maikling panahon, kaya mahalagang patuloy na manatiling alerto at updated sa mga pinakabagong balita at babala mula sa mga opisyal na sangay ng pamahalaan. Maging handa sa lahat ng posibleng pangyayari at tiyaking ang lahat ng kagamitan para sa emergency ay nasa maayos na kondisyon. Maraming salamat sa inyong pagtataguyod at pagbibigay ng oras sa ating ulat. Mag-ingat po tayong lahat at God bless, mga kababayan.